Hey everyone! It's me again, Hanilu, a Filipino living here in Turkey. Ngayon na lang ulit ako nakapag-sit-down vlog. I don't know when was the last time akong nag-sit-down vlog. Siguro alam niyo naman na nandito na yung mama ko sa Turkey. Nakuha ko na po siya! Parang last year lang I think September 20 nung umalis kami ng Pilipinas. Iyak pa kami ng iyak sa airport. Naalala niyo ba yun? I'm gonna put the link here sa mga gustong manood nun or hindi pa nakakapanood nun. And I'm gonna put the link on the comment section. Ipipin ko na lang para sa mga hindi pa po nakakapanood and sa mga bago sa channel dito. Yung mama ko po kasi is isa po siya sa mga nakasama ng mga anak ko. Simula baby pa sila. Kasi simula nung nanganak ako, doon ako nakatira sa bahay namin. Hanggat sa yun, lumaki na sila. And umalis ako nung 7 years old yung panganay ko. Si Ate Bardy B naman is 4 years old. And bumalik ako sa Pilipinas. Si Kuya Nesta was 9 years old na. Si Ate Barbie naman was 7 years old. So, almost 3 years din po akong wala sa Pilipinas. Kaya naman talaga, nung kinuha ko na yung mga anak ko is, ayun, nalungkot talaga yung mga anak ko. Hindi nalungkot, sobrang nasaktan. Alam mo yun, syempre, yung lola nila and also yung nanay ko din. Alam nyo ba guys, one time, nag-message sa akin yung kaibigan ko. Story time muna tayo. A little backstory about what happened before. Nag-message sa akin yung kaibigan ko. Sabi niya, nakita niya daw yung nanay ko. Sabi ko, saan niya nakita? Nakita niya daw mag-isa daw sa court. Doon, nakaupo lang daw siya. Tapos ayun, tinawagan ko yung nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, kamusta na siya, ganyan, anong nangyari sa kanya? Pinento ko sa kanya, nakita ka daw ni ganito. Sabi niya, oo, she started crying, iyak siya ng iyak. Kasi para daw siyang mababaliw, namimiss niya daw yung mga apo niya. Which is, I totally understand naman guys, kasi ako din, nung kinuha ko din yung anak ko. I mean, yung umalis din ako, yung pumunta din ako sa Turkey is ako lang mag-isa dito. Kasi umiiyak din talaga ako every night. Naalala ko yung mga anak ko. Siyempre, kasama ko yung mga anak kong lumaki. So, alam mo yung parang biglang sa isang iglap, magigising na lang ako na hindi ko na ulit sila katabi. Alam mo yung ganun. But still, I'm praying guys. I do believe, I have faith kay God na makukuha ko talaga yung mga anak ko. Makukuha ko talaga. I don't have doubt or hindi ako nag-isip ng mga negative or makukuha ko ba sila, kailan ko ba sila makukuha. Kasi meron na pong date kung kailan sila makukuha talaga. Alam niyo naman si Gunner, meron po talaga siyang isang salita. But then, pandemic came. So, alam mo yun, naurong siya. But still, nakuha ko pa din sila. Na-late nga lang ng onte because of the pandemic. Kung gusto niyo po ng mga story time, anytime na story time, wag lang masyadong below the belt or yung mga private, super private life, is you can ask me sa comment section. Tignan natin kung kaya kong gawin. Ang dami kasing nagko-comment sa inyo kung ano ba yung mga tinanong sa immigration sa mama ko. And alam niyo bang muntik nang hindi makaalis yung nanay ko. But in God's grace, naging okay naman. Bago ko yung sabihin, yung mga question, sagutin muna natin yung some of the questions sa mga comment section. Kasi ang dami ko nababasang mga tanong sa comment section. Okay, first question. Hindi ko makita yung mga name dito, teka. First question is from Miss Eugene. Ang tanong niya, anong airline ang kinuha mo sa nanay mo? At saka bakit 60 kg ang allowance sa luggage niya? Nag-book kami sa Singapore Airline pero 25 kg ang pwede. So, ang dami nagko-comment neto, bakit ang daming allowance ng luggage ni mama? Kasi ang dami naman talaga niyang luggage. So, sagutin na po natin siya. Bakit madami? Guys, yung ticket po ng mama ko, ang binili po namin para sa kanya is meron siyang dalawang bagahe, which is yung normally kasi, pag bumili ka ng ticket, 23 kilos lang talaga yung allowance na pwede mong dalhin. But since, meron kasing mga choices, so ang binili namin, yung ticket na dalawa yung 23, which is naging 46 kilogram. Pero, mas mahal po yun. And then, after that, siguro after a few weeks, I think 2 weeks, nag-add po kami ng another kilo. Kaya po siya naging 69 kilos. So, ayun po yung dahilan kung bakit marami pong bagahe yung mama ko. It's because bumili po kami ng kilo or nagpa-add po kami ng another kilo. Tapos, doon naman sa airline, yung airline ng mama ko is Gulf Air. And, ang swerte nyo kasi sa Singapore Airline, ayun yung sinakyan namin before, ayun ba, Singapore? Ay, hindi.
Ayun yung sinakyan ko 2 years ago nung umuwi ako ng Pilipinas. So, that was 30 kilos pa. Hindi pa siya 23. 30 kilos pa siya nung mga panahon na yun. Pero ngayon, 25 na lang pala ha. Next question is from Pretty Jen. Ang sabi niya, anong Jollibee pwedeng dalhin? Kala ko mga poultry products bawal dalhin. Depende po kasi yan sa country na pupuntahan mo. Kung di po ako nagkakamali, sa Japan, bawal po talaga yung mga Jollibee na yan. Depende po talaga siya sa bansa kasi dito po sa Turkey, ang kaya ko lang sabihin. Bawal. Dito po kasi sa Turkey, 2 beses na po akong nakabalik ng Turkey. So far naman, ang dami kong dinadalang Jollibee. And name it guys. Iba't ibang klaseng ng Jollibee, nadala ko na po. Chicken burger. Ayun lang pala, hindi. Ano pa? Pie. Palabok, hindi pa ako nakadala. Spaghetti, hindi pa ako nakadala. Burger steak, hindi pa ako nakadala. All the same lang naman yan. Almost the same lang naman ng hamburger. So, nadala ko po siya. And pupunta kayo ng Turkey, pwede po yung mga ganong pagkain. And alam nyo ba guys, may isi-share lang ako sa inyo. Last year, nung bumalik kami dito sa Turkey, buong pamilya kami. So, ang dami naming hand carry. Alam nyo ba, sa mga hand carry namin, etong si Gunner, meron pala siyang nilagay ng mga delata. Nandun na kami sa x-ray papunta dun sa boarding gate namin sa Pilipinas. Hinarang ako ng security guard. Sabi niya, buksan ko daw yung bag. Tapos, pagkabukas ko ng bag, ang unang bumungad sa akin, mga canned goods, mga pure foods, mga meatloaf, ang dami talaga. Tapos, akala ko kukunin yun. Favorite ng mga anak ko yun. Hindi ko rin alam na nandun yun. Kasi ang alam ko, lahat ng canned goods nasa check-in baggage. Yung pala, etong Gunner, siningit niya pala yung canned goods doon sa hand carry ko. So, eto na nga, kami pinalabas na. Tapos, meron pa siyang tinuturo nandun daw sa ilalim. And ang ginawa ni Gunner, nilabas niya yung nandun sa loob ng mga bag. Yung pala, ang pinapakuha lang pala ng security guard, I don't know kung security guard yon or yung nag-check sa x-ray, ayun, is yung slime. Slime lang po pala. Tapos yung mga canned goods, mga pansit canton, sabi ko sa inyo guys, yung mga hand carry namin, puro pagkain. Yung mga canned goods, pinasok na. Sabi ko, ma'am, marami pong salamat ha. Pagkain po kasi ng mga anak ko yan. Hindi pala nila kinukuha yung mga canned goods sa hand carry. Hindi pala bawal yun. Ang bawal pala slime, although alam ko naman yung liquid bawal talaga yun kasi lagi naman talaga akong sumasakay ng airplane. Pero hindi ko alam na yung slime bawal pala. So, ayun po yung kinuha. Wala nang iba. Yung slime lang talaga. Para sa akin, eto lang po yung mga experience ko. Iba-iba tayo ng experience. Pero I can say na ang mga pansit canton, canned goods, mga anything na product na mabibili mo sa grocery sa Pilipinas, wag lang yung mga tocino, hotdog, is pwede po siyang i-hand carry. Nakapasok po lahat yun dito sa Turkey. Red ribbon, ensaymada, yema, pastilla, sampalok, ano pa ba yun lang. Sabi ko sa inyo, ang dami ko talagang hand carry nung mga time na yun. And this time naman, yung hand carry ng mama ko is Jollibee, ensaymada, cake, donut, what else? Ayun po yung mga hand carry ng mama ko. Lahat po nakapasok. Tinanong lang siya ng one of the security guard kung mabuti pinayagan daw si mama. Oo naman, pinayagan naman daw si mama. So, pasok po sa lahat. And also, syempre, samahan nyo rin talaga ng dasal, guys. Kasi ako talaga, grabe yung dasal ko talaga. As in, na pinagdasal ko talaga na maging safe si mama pag uwi dito. Also na, alam mo yun, lahat madala ni mama, walang maiwan. And salamat naman sa Panginoon, dininig niya talaga. So, next question tayo. From Mudra TV, magkano ba value ng Turkish money sa Pinas? Ang 1 Turkish lira po, ang tawag kasi ng pera nila dito is Turkish lira. Or, in short, tele. Ang 1 Turkish lira po, pag kinonvert mo siya into peso, is 2 pesos, 0.10 pesos lang po siya. So, maliit lang talaga. Kasi sobrang taas po ng inflation rate dito sa Turkey. Kaya talagang, that's another story. Ayun po. Ayun lang tanong, ano? Ang dami ko na namang sasabihin. Sana. Eto, from Dominica Frianeza. Ilang allowed ng baggage sa Gulf Air at nag-PCR mama mo papunta ng Turkey? Yung sa bagahe, hindi ko po alam kung ilan lang yung allowed. Kung nagpa-PCR naman, hindi na po nagpa-PCR si mama. Wala na pong ganon. Or wala nang mga ano ba yan? Anything na related sa mga COVID. Wala na pong ganun.
eto, gusto ko tong sagutin. Pwede mo naman yatang ipakahon papunta dyan sa Turkey yung mga bagahe daw ng nanay ko. Tanong ni Miss Susan. Uy, ang dami po nagko-comment neto din. Guys, kung meron lang ganung way, ginawa ko na po siya matagal na. Pero since wala po, hindi ko siya nagagawa. Think meron sa DHL pero sobrang mahal at saka hindi ka po basta-basta kasi pwedeng magpa-cargo sa ibang bansa going here sa Turkey kasi sobrang mahal po ng tax. So, kung yung price ng item is 1 pesos, yung tax is almost 5 pesos. So, ganun. Mas mahal po talaga siya. Alam naman. Ano ba gitti? I love you. Saan? Gusto ko lang din i-address to, no? Meron kasi nag-comment, grabe naman lahat ng pinabili mo sa mama mo. Mabuti sana kung may kasama siya, parang may magtatayo kayo ng grocery sa Turkey. Imagine, bubuhatin ng mama mo pagkuha sa conveyor. Kung di rin ako nagkakamali, meron din nag-comment dito na wala daw akong isip kasi pinadala ko daw yung nanay ko ng maraming bagahe. Alam ko po lahat ng ginagawa ko. So, hindi ko po papadalhin yung mama ko ng ganun kadami kung walang magbubuhat. Meron po kaming binayaran para mag-assist sa kanya, kaya hindi niya na po binuhat yung mga yon. Mga bagahe na yun kasi, i-check-in po kasi yun. Sa airport po kasi, pag dinala mo yung mga bagahe mo, i-check-in mo po yan. Ngayon, makikita mo na lang po yan doon sa bansa na pupuntahan mo. Ngayon, doon sa bansa na pupuntahan mo, meron po yan sa yung mag-a-assist. Kung ayaw mo na may mag-a-assist sa'yo, meron naman pong cart yan. Doon mo ilalagay yung mga bagahe mo, itutulak mo lang po siya. So, hindi mo po siya bubuhatin. Kaya sa mga nagko-comment dyan, bakit ang dami kong pinagdala sa nanay ko, hindi ko man lang daw naisip yung nanay ko, wala daw akong isip. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko po yung ginagawa ko. Lahat po yan, nakasettled na. Anyway, tapos naman na yon na, I just want to address it. Kasi ang dami talaga nagko-comment sa inyo. I asked my mom naman kung nahirapan ba siya. Hindi naman daw siya nahirapan with the luggages. Saan siya nahirapan, guys? Saan siya nahirapan? Sa paglalakad. Ang layo daw ng lalakarin. Sumakit-sakit daw talaga yung paa niya. So, doon lang po siya nahirapan. Kaya sa mga nagko-comment dyan about the luggages, or kung sakaling may papuntahin na naman ako dito, tas maraming luggages, wag po kayong mag-alala. Nakasettle na po yun. And also, ma-share ko lang sa inyo, guys, ang dami pong naiwan ng mga groceries sa Pilipinas. And gusto pa rin ang dalhin ng nanay ko yun. Kaya lang ayoko na mag-add ng another luggages kasi sobrang dami na talaga. So, hindi lang po ako yung may kagustuhan nun. Kagustuhan din yun ng nanay ko. Siyempre, gusto niya rin magbigay ng maraming pasalubong sa mga apo niya. Baka nagtataka kayo, bakit ang daming pagkain? Sasagutin ko na po kayo. Dito po kasi sa Turkey lagi ko itong sinasabi. Dito po sa Turkey is mahirap kang makahanap ng Asian food or Filipino food kung may makita ka man sobrang mahal. As in, sobrang mahal. Sa mga taga-Turkey po dyan, alam nyo po yung sinasabi ko. Yung mama ko po, nasa Pilipinas na, so bakit hindi ko pa siya papadalhin ng mga pagkain na gusto namin or ng mga bagay na gusto namin, 'di ba? So hindi naman laging pumupunta dito yung nanay ko. Ayun po yung reason. Kaya let's just enjoy the vlog na lang po. Huwag na tayong, ang dami mong pinapadala, bakit ganyan, o bakit ganto, pinapahirapan mo yung nanay mo, wala kang isip. Huwag na po tayong magsalita ng ganun. Enjoy na lang po natin yung mga vlog. Kasi, to be honest guys, lahat ng ginagawa ko is may mga reason yan. Kung bakit pinapunta ko dito nanay ko, may reason po yan. Kung bakit pinadala ko yung nanay ko ng ganto, may reason po yan. Kung bakit pinadala ko yung nanay ko ng sapatos, may reason po yan. So, everything po ng ginagawa ko, may mga reason po yan. Alam ko sa sarili ko, na yung reason ko is valid naman. So, let's just enjoy the vlog. Diba? Wag na tayong bakit ganon, bakit si ganyan, bakit puro bakit, diba? Gusto ko rin tong i-address, Meron kasing nag-comment dun sa video kung saan nag-haul ako ng mga pasalubong. Ang sabi niya, napansin ko lang mukhang walang gaanong binili para kay Yaren. Kumpara sa mga anak mo sa una, sana maging parehas ka. Opinion ko lang, pakitama lang ako kung mali ako. Yung mga ganyan po, wag na po nating tignan yung mas marami si ganto, mas marami si ganyan. Kasi hindi maganda. Kasi to be honest, hindi maganda. Sabi nga ni Gunnar, bakit daw napapansin pa ng mga tao yun, yung mga bilang-bilang.
si Barbie mas maraming ganto. O si Yari mas maraming ganto. O bakit si Nessa hindi nabilan ng ganto? Which is normal naman talaga yung na reaction. Pero wag aralin po natin na wag tayong maging ganon. Kasi to be honest, hindi po talaga siya maganda. Yung magbibilang, yung mag-compare. Ako guys, as a mother, talagang iniiwasan ko talaga na ikumpara sila sa isa't isa. Like for example, Honesta, Barbie is much doing great than you. Nag-reply ako dito, ang sabi ko, mali po kayo. Kung napanood po nyo ng mabuti at buo ang vlog, makikita nyo po na siya po ang may pinakamaraming pasalubong. Si Yarin po ang pinakamaraming pasalubong. Si Nessa po ang pinaka-least na binilhan. Bakit? Baka may magsabi sa inyo, oh, bakit naman? Bakit si Nesta walang ganto, walang ganyan? Sasagutin ko na. Advance na po tayo mag-isip ngayon. Kung bakit ko po si Nessa hindi binilhan ng mga bags or shoes or that much clothes, it's because ang plano ko po is dito ko siya bilhan kasi ang gusto kong ibili sa kanya, mga original. And also, kasi si Nesta po, hindi na po kasi siya yung talagang bata na gusto ng toys, gusto ng ganto, gusto ng ganyan. Ang gusto niya na lang po talaga is yung football. And ako naman kasi guys, sa edad po ni Nesta, hindi na po ako yung nagde-decide para sa kanya when it comes to sa mga gusto niya. Kasi po, yung anak ko po, meron ng isip. So, ako, tinatanong ko siya as a mother, ang kaya kong gawin, tanungin ko siya kung ano yung gusto niya. Anak, what do you want na manggagaling sa Pilipinas? Tumingin siya sa Lazada, pinili niya kung ano yung gusto niya. Ang pinili lang niya po is yung football na bola. Ayun lang po, wala nang iba. So, hindi naman ako pwedeng bumili ng like toys for him or shoes for him kasi syempre meron na po siyang standard, 'di ba? Like for example, kasi sila Ate Barbie, si Ate Barbie is only 9 years old, si Yarin is only 4 years old. So, hindi pa sila yung parang mami, although si Ate Barbie, meron na siyang mami, I want this, I want that. Yung mga bagay po na binibili ko, tinatanong ko po muna yan sa mga anak ko, kung gusto ba nila to, kung gusto ba nila yon. So, inaas ko po muna yung permission sa kanila. Hindi ako yung parang magdi-decide na, oh, si Yarin lang bibilang ko, o si Barbie lang yung bibilang ko. Hindi po ako ganun. Kaya yung sinabi mo na si Yarin yung may pinakaonte, mali po kayo. Dapat sana pinanood nyo ng mabuti yung video. Kung kayo yung tao na mahilig magbilang, tignan yung mabuti and dun nyo po malalaman kung sino ba talaga yung marami. Pero eto lang yung payo ko, wag tayong magbilang, wag tayong buti pa si ganito, buti pa si ganyan. Wag po yung ganon, iwasan na natin yun. Eto, ang dami nagko-comment neto guys. Bakit ang iitim nyo? Bakit yung mama ko lang daw, pati si Gunner yung maputi, tapos ako, pati yung mga anak ko maiitim. Totoo po yan. Tapos meron pa nag-comment dito, pansin ko lang lahat ng anak mo maitim, pera lang yung Turkish. Guys, si Ate Barbie po, sobrang puti po niyan. Mistisa po yan si Ate Barbie. Si Kuya Nesta naman is, hindi naman siya yung dark na dark, pero moreno siya. Ako rin moreno. Pero ngayon po kasi lahat po talaga kami umitim. Kasi po ang dahilan, summer po dito sa Turkey, lagi po kami nasa galaan. Yung mga bata po, dinadala ko po sa dagat. And alam niyo naman ang mga bata guys, pag swimming, talagang na-swimming talaga yan, walang ahuan. Walang anguhan. Yung parang nandun lang sila sa dagat or nandun lang sila sa swimming pool. So that is the reason kung bakit po lahat kami umitim. Wala na pong iba. Ayun po yun, summer, and then palagi talaga kami nag-swimming. So, ayun. Natawa ako dito sa comment na to. So far, ayun lang yung mga question na nakita ko sa comment section. Punta na tayo dun sa immigration. So nga po, bibilisan ko lang kasi baka mahaba na to. Yung i-check-in na ng mama ko, lahat ng bagahe niya, dun pa lang po, tinanong na siya kung nasaan yung return ticket niya. And hiningan na siya ng mga documents. So, ganun na pa rin sistema ngayon sa airport sa Pilipinas. Tapos, yung mga bagahe ni mama nakilo na, 'di ba? Sabi nung yung attendant doon, nasan yung return ticket ni mama? Kasi po, ang case po kasi ng mama ko, one way lang po yung ticket na binili namin sa kanya. Dahil po, ang plano namin is si mama magstay ng longer dito. Dahil nakausap po ng asawa ko, I think, 3 months ago, nung time na nagpa-process yung mama ko ng visa, yung immigration dito sa Turkey, ang sabi po sa amin is my mom can apply residence permit here since yung visa niya is a family visa. So, kaya ang inisip namin, si mama, bibilhan lang namin siya ng one-way ticket kasi i-extend namin yung stay niya dito sa Turkey ng mas mahaba.
since she can apply nga ng residence permit. Kaya ang binili lang namin is one-way ticket lang po. Nung August, pumunta ulit kami ng immigration para nga tanungin ulit about sa visa ng mama ko, sa residence permit ng mama ko. Ang sabi po ng immigration na nagbago na daw yung rules dito sa Turkey. So, hindi na pwede si mama mag-apply ng residence permit kasi kumbaga parang second family lang siya. Dapat talaga yung wife and then yung mga anak lang talaga yung makapag-apply ng residence permit. Pero, ang sabi sa immigration is my mom can stay here for up until 6 months. Actually, si Gunner, siya yung nagsasabi na hayaan na lang daw. Hayaan na lang daw, hindi naman daw masisira yung name niya. Pero ako talaga guys, ayoko magkumpiyansa kasi natatakot ako dahil ang ganda ng record ng asawa ko dito at saka ng mama ko. So ayoko masira yun. Kaya ginawa ko, nagpa-book lang ako ng ticket. Kumbaga parang dami ticket. And then, ayun yung pinasa ng mama ko. So hindi na po pala pwede yung ganun. Kailangan talaga may return ticket ka. Ang ginawa daw nung staff doon na kinausap si mama na, ma'am, pasensya na kayo, hindi to po pwede, wala akong makitang ganito. Chinecheck kasi nila kung totoo ba talagang merong return ticket or alam mo yun. Walang nakita. So, pinakuha ng staff lahat ng bagahe ni mama. Pinatagilid si mama. And then, tumawag yung nanay ko sa akin, Han, hindi ako makapag-check-in kasi nga hindi nila ako hinahayaan. Dahil nga, ang ticket ni mama is papunta lang dito. Pero, bago po kayo mag-comment, bakit ganun lang yung ginawa namin, guys, prior to that, meron na po kaming plano ni Gunner. Ang sabi namin, just in case it happens, nangyari nga siya, is tumawag lang sa amin si mama, agad-agad kaming bibili ng ticket ni mama pabalik. So, that's what happened po. Nung tumawag si mama, bumili po kaagad kami ng return ticket ni mama. So, ayun, pinasa na ni mama, naging okay na lahat. So, pumunta na si mama sa immigration. Sa immigration, guys, ang dami daw tinanong kay mama. First na tanong sa kanya, saan ka pupunta? Sa Turkey. Bakit ka pupunta doon? Sino si Hanilu? Which is ako. Pero hindi po ako yung nag-invite kay mama. Asawa ko po yung nag-invite. Pero yung immigration po, wala daw pong tinanong about kay Mr. More on sa akin. So, ang dami daw mga tinatanong. Anong gagawin mo doon? Ilang buwan ka mag-i-stay doon? Hindi tinatanong yung return ticket. Tapos, nung pinakita na ng mama ko yung return ticket niya, ang sabi ni mama, eto yung return ticket ko, doon pa lang, after that, nung nakita na, chinek sa computer, and then, pinaalis na si mama. So, ganun po yung mga tinanong sa immigration. And share ko lang to sa inyo, guys. Baka magtanong, hindi ba hiningian si mama ng CFO? Nag-apply po ako ng CFO for my mom, pero ang nakausap ko doon sa CFO na hindi daw po ina-applyan yung mga nanay, tita, tatay, kapatid, hindi daw po. Ang mga nag-a-apply lang pala ng CFO is yung mga may asawang foreigner at saka may nalobat yung camera ko. But anyway, dito ko na lang itutuloy, bibilisan ko na lang. So, ayun, yung CFO nga po is, ang mag-a-apply lang nun is yung mga asawa ng isang foreigner, mga anak, at saka po mga OFW po. So, ayun lang po yung mag-a-apply. Kung mag-i-invite kayo ng magulang nyo or anyone na hindi nyo anak, kailangan nyo pong kumuha ng affidavit of consent and support sa embassy kung saan po kayo nakatira. Like for example, dito sa Turkey, kami nakatira, nag-request ako ng affidavit sa Philippine Consulate dito sa Istanbul, Turkey. So, ganun po yung ginawa ko. Wag nyo pong kakalimutan yun kasi kailangan na kailangan po yun. Meron po akong isang kaibigan, in-invite niya po yung kaibigan, yung ate niya, si Madam Bunzoy. Hi, Madam Bunzoy. And then, ang nangyari po, hinanapan po yung kapatid niya sa immigration ng invitation letter or ng affidavit of support and wala po siya napakita. So, ang nangyari na offload po siya. So, ganun po yung pangyari. Kaya, ito lang ang payo ko sa inyo, make sure pag nag-invite po kayo, kailangan talaga meron kayong affidavit of support na kukuhanin nyo sa embassy nyo kasi importante po talaga yan. Also, tips ko lang po sa inyo to, pag meron kayong i-invite na family ninyo or kayo mismo inimbita, pupunta ng ibang bansa, might as well kausapin nyo, tumawag po kayo sa immigration, tanungin nyo kung ano yung mga kailangan or ano ba dapat gawin, kung ano po ba dapat yung ihanda nyo, para nang sa ganon, pag kinwestiyon po kayo sa immigration,
meron kayong masasagot na, ay, sinabi po kasi tumawag po kasi ako sa immigration, ito po kasi yung sabi sa amin sa immigration. Ganun po, and also, tanungin nyo yung name ng tinawagan nyo para meron po kayong panlaban. Ganun po kasi yung ginagawa namin. Every time na may pinupuntahan kami, first, tinatawagan muna namin yung immigration or kung ano ba yung dapat namin gawin, yung embassy, para nang sa ganun is, hindi kami dehado. Ang dami ng beses na nangyari sa amin yan. One is sa pag-apply ng visa sa mga anak ko. Ang ginawa muna namin, tinawagan muna namin yung consulate, yung embassy ng Turkey and binigyan kami ng advice ng embassy ng Turkey na ganito yung gawin namin. Tapos, nung nag-apply na kami ng visa ng mga anak ko, hindi nila pinayagan kasi nga hindi daw ayun yung right way ng pag-apply. Pero, kinausap namin ng asawa ko na ang advice sa amin ng embassy is ganito. So, sinunod nila. Secured nyo muna talaga para sure ang lahat. Para po hindi masayang yung pinagpaguran nyo kasi syempre, ang ticket sobrang mahal niya, plus yung gastos pa, yung pagod pa. So, alam nyo yun. Pero kung hindi ako nagkakamali, parang ngayon pwede naman yatang ibalik na ng immigration yung expenses ng isang na-offload Ayun lang po yung pagkakaalam ko ha. But anyway, so ayun lang po yung mga kaya kong sabihin sa inyo. Ayun lang po yung tinanong sa mama ko. And ayun lang po yung mga hinanda ng mama ko. Ayun lang po. And yeah, thank you for watching. Have a blessed day.